Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang mga episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong segment, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po tayo sa ating Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Informader o Meta page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Mga kabunyog, maraming nagme-message sa akin lagi, Attorney, anong take mo dito sa isyong ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na ako ng regular na segment, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Kaya regular nyo po itong susubaybayan, araw-araw na po ito. Hanapin nyo lang po sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel at Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Okay, anong take natin dito? Si Duterte 2 beses daw natumba sa ICC. Yan ang sabi ni ng kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Kaufman, he is frail, no? And has collapsed twice while in detention. He is considerably weaker, frailer, and grayer. We are not presenting him publicly just for demonstration. Yun yung sinasabi ni Kaufman. Mahina na daw si Digong, mahina na daw si Duterte, matanda na ito, talagang hindi na daw kaya na umattend sa confirmation of charges hearing. Sa katunayan, 2 beses na daw itong bumagsak habang nakakulong sa ICC. 2 beses na daw na bumagsak. Alam nyo kung anong sabi ng Alam nyo kung anong sabi ng mga judges ng pre-trial chamber? Sa artikulo ni Ellen Tordesillas ng Vera Files, ang sabi kay Kaufman, Attorney Nicholas Kaufman, focus ka na sa substance ng argumento mo. Itigil mo na yung mga theatrics mo. Ang ibig sabihin, masyadong madrama si Kaufman. Grabing pakulo. Lagi na lang ang mga ni Kaufman, mga pakulo, mga drama, paawa effect. Kaya sinasabihan na siya, ay yung substance na lang ng defense niya ang ayusin niya. Totoo naman Itong si Kaufman, lahat na lang ng issues nito. Si Duterte daw ay wala na, hindi na daw nakakaalala ng mga sinasabi niya. May cognitive, cognitive defects. Ang ngayon daw na napag-usapan, pag lang daw yan, short memory na daw si Duterte. Kalipas lang daw ng ilang oras o isang araw, wala na yan, limot na. Sus, grabe. Ang drama-drama. Kaya sabi ng pre-trial chamber judges, mag-focus sila lang daw si Kaufman sa substance. Yung merito, yung sustansya ng kanyang mga argumento, hindi yung panay theatrics. Unang-una, kung si Duterte ay natumba, seryoso ang lagay, ano sa tingin nyo ang magiging reaksyon nila, Sara? Ano ang magiging reaksyon nila, Baste, nila Pulong? Sa tingin nyo? Kung totoo yan, na natumba si Duterte at malubha ang kalagayan, mismong sila, Sara, sila na yan ang magi-expose sa mga supporters nila. Mag-aano na yan. Magwawala na naman yan si Sara at saka si Baste, si Pulong. Kasi yung kanilang tatay ay natumba. Seryoso na ang kumbaga ang mahina na talaga. Sila Sara Duterte pag dumadalaw, hindi naman nagsasabi ng gano'n. Si Kaufman lang naman Kahit yung mga doctors na nag-inspect kay Duterte, yung inassign ng pre-trial chamber, hindi naman gano'n ang sinasabi. Fit pa nga daw siya to stand trial Si Kaufman lang naman ang madrama Kaya, dahil delikado ang kanyang kaso, pag nag-proceed sa trial,
talagang delikadong matatalo si Duterte, matatalo si Kaufman. Hirap siya eh. So ngayon, ito na yung mga paawa effect ni Kaufman. Theatrics, drama, paawa effect. Yan ngang hindi pag-attend na yan, yang hindi pag-attend na yan, pa-drama effect din yan. Hindi na daw kaya ni Duterte. Doon na lang daw sa kulungan. Paawa effect. Yan yung yan yung style ni Kaufman. Kaya sabi nga ng mga judges, mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ng mga judges kay Kaufman, ayusin na lang yung kanyang defense. Tigilan na yung mga chat tricks na yan. Sabi ng kaya barado itong si Kaufman eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong sinasabi niyang 2 beses raw na natumba si Duterte sa ICC. Pagkaganyan bang natumba si Duterte sa ICC, hindi ba yan magki-create kaagad ng ng attention? At saka sila Sara, pag nalaman yan, saka sila Pulong, magwawala. Si Sara Duterte pa, si Pulong pa. Sa ganung sitwasyon na natumba si Duterte, lalo kung malubha ang kalagayan, kung totoong si Duterte ay talagang malubha na ang kalagayan, ay galit na yan sila Sara, galit na yan sila Pulong. Hindi naman ganun eh. Ibig sabihin, si Kaufman lang ang paulit-ulit na nagsasabi na wala na daw si Duterte. Yung pinag-usapan daw, isang araw, nawawala na. Hindi naman ganun, masyado namang exaggerated. OA naman ang ni Duterte, ay ni Kaufman. Nagpapaawa. Tapos ngayon, dahil confirmation of charges hearing ngayon, para makakuha ng simpatya sa publiko, magalit ang mga supporters, ay di yan, pinapalabas, 2 beses daw natumba si Duterte. Wala namang ganung Hindi naman nabalita yan. Yang ganyang bang bagay, hindi ba yan magiging laman ng balita? Saka kung hindi man ICC ang maglabas niyan, sila Sara Duterte, ilalabas yan. Ikikwento yan. Ipapaalam yan sa kanilang mga supporters para magalit, makakuha ng simpatya. Yan yung ngayon si Kaufman lang naman si Kaufman lang nagsasabi niyan. Saka yung mga inassign na mga medical experts para i-check talaga si Duterte, ang sabi ng mga medical experts na inassign ng korte, fit naman to stand trial. Kaya nga si Kaufman lang yung nagsasabing hindi. Masyadong madrama. Paawa. Dahil wala na nga mahirap na nga yung depensa. Ngayon lang nakita natin yung presentation ng prosecution, matindi. Tinambakan talaga ng mga ebidensya si Kaufman. Lalo na yung si Attorney Nichols, matindi. Yung mga pangyayari sa Davao, tambak, video, yung mga sinabi ni Duterte, talagang tambak. Kaya ang ginagawa na lang ni Kaufman, paawa, drama. Tulad ngayon, ang kinakalat niya, 2 beses daw natumba. Ay, itong si Kaufman. Kaya sinabihan na nga ng judges ng pretrial chamber, fumukus ka sa substance ng depensa mo. Hindi yung panay ka chat tricks. Panay chat tricks daw si Kaufman. Binara na lang pretrial chamber ng ICC. Kasi kung ano-ano rin ginagawa ni Kaufman, delaying tactics. Kung ano-ano na. Anyway, ito mga kabunyog, mga kaway, anong take natin dito? Anong take natin dito? Nagkita na naman sa Malacanang itong si Mayor Leni Robredo ng Naga City at si PBBM. At sa pagkikita nila sa Malacanang, makikita mo na sila. Parang naka-establish na sila ng tiwala, confidence sa isa't isa. Parang na sila eh. Iba talaga yung naging epekto o naging bunga nung pagkikita nila sa Naga.
yung mga pictures nila PBBM sa Lenny sa sa Malacanang. Ah, ano na natural na yung kanilang yung pagbi-blend nila. Parang wala nang pag-aalanganan. Ah, At least yung tensyon nung dalawang beses silang magkalaban parang ngayon kaya medyo mainit na naman ang mga DDS. Talagang pinagpipistahan si Lenny ngayon, tinitira ng tinitira, kain suka daw. Hmm? Ah, ang totoo, tama lang naman na pumunta si Lenny Robredo, si Mayor Lenny sa Malacanang. Unang-una, yung event na yun na pinuntahan niya na yun, lahat ng mayors, lalo na mga city mayors, governors, ay invited. Yung mga local government officials, invited talaga doon sa Malacanang. Para talaga yun sa mga LGUs, mga local government units, officials. Di syempre, lalo na mga city mayors, talagang expected doon. Ay syempre, kung hindi darating si Lenny Robredo doon, si Mayor Lenny, mamamarkahan siya. Nakakahiya naman. Yung mga request ni Mayor Lenny Sanaga, binigay naman ng Malacanang, ng national government. Hmm? Ginawa ang Naga City na isa sa mga sa mga area sa ilalim ng Oplan Kontrabaha. Agad pinadalhan dito ng mga equipments galing sa DPWH Central Office. 5 equipments, nilinis yung mga ilog, creeks ng Naga City. Pangalawa, may daladalang 500 million na pondo si PBBM para ma-renovate na yung Jesse M. Robredo Coliseum. Kumbaga, ah, kumbaga yung suporta ng national government sa Naga City, pagpunta dito ni PBBM, makikita mo naman. Ngayon, inimbitahan ng mga mayors, lalo city mayors, governors sa Malacanang dahil may event doon. Tapos hindi darating si Mayor Lenny ng Naga City. Medyo nakakahiya naman. Wala naman siyang delikadesa niyan. Kaya sa tingin ko, tama lang yung ginawa niyang umattend siya doon. Ang maganda naman, dahil bago yung pagtitipo na yan doon sa Malacanang, yung ngayong araw, ay nagkita na si Lenny Robredo sa si BBM sa Naga. Kumbaga kahit papano, mayroon na silang blending. Kaya yung pagkikita nila doon, medyo may level na ng natural na na pagbi-blend nila. Kaya nga tuwang-tuwa yung mga mayor sa governors Kasi nandun si Lenny Robredo at saka nagpa-picture sila kasama si PBBM, kasama si Vico Soto, si Mayor Vico Soto. Kaya kumbaga yung pictures na yon, makikita mo pag nagkaisa yung mga mayors na yon, governors na yon. Kung si Lenny ang kakandidato, tapos magkakaisa yung mga mayors na yon, governors na nandun, wala na si Sara Duterte. Finish na. Finish na. Kaya sa totoo lang, yung na yon, yung pagtitipo na yon sa Malacanang ngayong araw, makikita mo parang rockstar si Lenny Robredo doon. Pinagkaguluhan ng mga mayors saka ng mga governors. Hindi na naalangan yung mga mayors saka governors na magpa-picture kay Lenny Robredo, maging magkaguluhan si Lenny Robredo. Kasi nagkita na si PBBM saka si Lenny. Saka parang mayroon na silang pakiramdam na baka nga i-endorse ni PBBM si Lenny Robredo kung tatakbo itong presidente. May pakiramdam silang ganon. Kaya itong nangyayaring ito, sunod-sunod, na pagkikita ni PBBM at ni Lenny. Tapos si Lenny naman nakipag-meeting nandun, kasama yung mga mayors at saka governors ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. At pinagkaguluhan si Lenny doon. Nandun din si PBBM. Parang kung yan yung alyansa na mabubuo para labanan si Sara, wala na. Talo na si Sara niyan. Ang nagdadala ng boto sa mga probinsya, mga mayors, governors. Yun na, nandun na yung mga mayors at governors. Kaya na yun? Kumbaga, kaya makikita mo yung inggit ng mga DDS Yung pag-anunsyo ni Sara nung isang araw, parang walang epekto. Itong mga sunod-sunod na mga araw, pagkikita ni PBBM at ni Lenny Sanaga,
pagkikita na naman ni Lynette PBBM sa Malacanang, kasama yung mga mayors, governors, ay ano yan, kumbaga ang optics niyan, sabi nga ni Ronald Llamas, ang optics niyan iba. Kaya sigurado galit na naman yung mga DDS diyan. Tapos ngayon, habang ganun ang optics ng nila Lenny, ang mga Duterte, anong pinag-uusapan? Mga kaso ni Duterte sa ICC. Tapos ngayong araw, ni-refer na yung impeachment ni Sara sa Justice Committee. Sa susunod na mga araw, magsisimula na yung hearing ng Justice Committee. Si Sara naman ang pag-uusapan. Ngayon, nakafocus kay Digong. Wala na. Talagang durog na ang Duterte dito. Ano, mga kabunyog, mga kabayan? Ano sa tingin niyo? Ha? Ano na ito, Mahirap na ang lagay ng ni Sara Duterte. Ang buong Duterte. Ito mga kabunyog, mga kababayan, may resolution na final ang mga kongresista ng Makabayan Black. Si Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, si Congresswoman Rinico ng Kabataan Party List, si Congresswoman Sara Ilago ng Gabriela. Nag-file sila ng resolution na hinihiling nila sa gobyerno, administrasyon ni PBBM, na bumalik na uli sa ICC, sumali na uli. Tama naman yun. Dapat talaga sumali na uli sa ICC. Total, si Duterte lang naman ang umayaw sa ICC dahil may problema siya. May pananagutan siya, tinatakasan niya. Itong administrasyon na ito, wala naman itong crimes against humanity, genocide, war. Saka yung mga susunod na maliban na lang kung si Sara na naman ang manalo. Kaya nga dapat magpasiguro na rin. Ibalik na sa ICC. Kasi paano kung manalo si Sara sa 2028 kahit malayong manalo, pero siguro dapat nakamember tayo sa ICC. Dapat nakamember tayo. Kaya tama lang na bumalik na sa ICC. Total naman, nagko-cooperate naman na ang gobyerno sa ICC. Tsaka ang matatakot lang naman sa ICC, yung mga leader na mamamatay tao. Tulad ng administrasyon ni Duterte at na gustong ibalik ni Sara Duterte. Yun lang naman eh. Pero kung ang ibang mga natin, hindi naman mamamatay tao ang mga natin, leaders natin. Itong mga Duterte lang eh. Ngayon nga lang tayo na nalagay diyan sa mapa ng mga crimes against humanity na yan, nakakahiya nga eh. Kaya tama yung resolution ng Makabayan Black. Actually ang Akbayan Party List mayroon din. Sa Senado, mayroon na rin yan. Alam ko, mayroon nang nagtutulak sila, Senadora Risa. Dapat mag-member na uli sa ICC. Total, wala naman tayong problema na eh. Si Duterte lang naman may problema eh. Kaya ayaw niya sa ICC. Pag nakabalik ang Pilipinas sa ICC, lalong at least paunti-unti makakabalik yung imahe ng Pilipinas na maganda. Nasira tayo dyan sa ginawa ni Duterte sa atin. Tingnan nyo, ang Pilipinas nalagay sa radar, sa mapa ng mga may kaso ng crimes against humanity. Sus naman, sino mag-iisip yan na mangyayari sa atin yan? So para makabawi tayo dyan, magbalik na tayo sa ICC. Yan yung tama. Ibalik natin yung alisin natin yung kahihiyan, bawiin natin. Ipakita natin sa buong mundo na si Duterte lang ang ayaw tayong mag-member sa ICC. Ang mamamayang Pilipino at kahit ang ating gobyerno gusto na bumalik tayo sa ICC. Kaya tama lang yan. Sana i-consider na yan ng gobyerno. Ano pa bang humahad lang? Kung kikinig si UC Claire Castro, UC Claire, pakitulungan, makumbinsi ang administrasyon. Kailangan mag-member ulit tayo sa ICC para makabawi tayo sa kahihiyan na dinala ni Duterte. Huwag na nating isipin na Makabayan Black na naman ang nag-sponsor niyang resolution. Huwag na yun. Ang isipin natin yung kagandahan, kawastuhan, wisdom ng resolution na dapat tayo bumalik na uli bilang member ng ICC.
Ituwid na natin ang pagkakamali ng mga Duterte. Wala naman tayong kinakatakot sa ICC. Duterte lang naman ang may kinakatakot. At lalo pa, nandyan ang banta ng pagbabalik ng mga Duterte, pasiguro tayo. Mag-member na ulit tayo sa ICC. Yan yun, mga kabunyog, at tayo naman, suportahan natin yan. Tama lang yan. Tama lang. Walang mali dyan. Dapat mag-member ulit tayo na sa ICC. Kaya yung panawagan na yan, sana makalusot. Sana makalusot sa Kamara. Sila Congressman Benny Abante, House Committee on Human Rights, Chairman. Alam naman natin, okay naman si Benny Abante sa ICC. Sana sponsoran na nila ito. Pagtulong-tulungan na ito. Nila Congresswoman Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List, ng mga kongresista ng Bayan, ng Makabayan Bloc, pati sa Senado, sana may counterpart na rin na resolution. Natin to, ituwid na natin ang mga maling nangyari sa bansa natin. Nakakahiya. Tingnan nyo yung confirmation of charges hearing ngayon. Pinag-uusapan yung mga nangyari sa bansa natin, nakakahiya. Pero salamat na lang at paunti-unti nawawasto na natin ang malaking pagkakamali na nangyari sa kasaysayan natin. Salamat. Kaya at kumplituhin na natin, balik na tayo sa ICC. Kaya dapat suportahan na yan. Okay? Mga kabunyog, mga kabayan, pagtulong-tulungan natin ito sa social media, pag-usapan natin ito, itulak natin ito, bumalik na uli tayo sa ICC. Suportahan natin ang ganyang panawagan. Okay po, magandang araw uli sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.